Welcome to my vlog. I'm the mother of 4, mother of 2 kids, mother of 1 cat, mother of baby dog. Um, gusto kong i-share sa inyo yung karanasan ko before sa mga anak ko na malay nyo makakuha kayo ng ideya or makapulot kayo ng aral na dapat nyong gawin pag kayo ay merong ganitong pangyayaring sitwasyon na hindi nyo inaasahan. At least may ma-share ako sa inyo at may makukuha kayong aral na ako first time mother at never pa nag-alaga ng baby kasi ang kasunod namin ay ang pinakabunso namin is siguro 8 years old na siya ngayon. At although nag-alaga ako sa kanya pero hindi ako full time nag-aalaga sa kanya kasi ang hands-on pa rin yung mama ko at I'm not experienced talaga na makapag-alaga sa isang bata. Medyo natatakot ako before pero nagkaroon ko ng anak parang na-realize ko na oh my god, talaga totoo ba to? Anong gagawin ko? Hindi expected lahat, biglang dumating lahat. Pero karanasan ko sa panganay ko is nung pinanganak siya, talagang nagkakaroon siya ng mga problems sa skin, hindi na mamahilig yung paa niya pag walang medyas. So minamedyas na namin siya, tapos malamig yung paa niya pag walang medyas. Malamig yung paa, tapos namamahilig yung paa kasi walang medyas. Sinusutan namin siya ng medyas hanggang mag 1 year old siya. Hanggang sa nag-aaral siya maglakad, naka-medyas din siya. At nagkakaroon siya ng mga problems sa skin before kasi nga kakahawak na biglang ng lupa or madapis sa kanyang buhangan kasi nga po yung lugar namin ay bundok, maalikabok, mabuhangin. At yun nga po ay nagkakaroon siya ng patawag nilang skin allergy na namana daw po niya sa kanyang lolo, sa tatay ng asawa ko. And then yung mother ko din kasi po ay may problem sa skin. Nagkakaroon siya ng ano sa skin lalo sa pagkain niya ng manok. So ang gamit ng mother ko is cetirizine capsule. Yun. Siguro nag-combination. Pero nawala din naman yung 2 years old siya. Ay 1.5 siguro, mga ganun. Hanggang pa 2 years old. Tapos tuloy wala na siyang karoon allergy. And then pandemic, nabuntis ako sa pangalawa ko. Yung time na kaka 1 year old ng anak kong panganay. Nung sinilang ko siya, ay napakalaking bata na siguro 3 kilos siya, mga ganun. And then, pandemic that moment, okay naman lahat. Okay yung sabi ko, okay naman yung balat niya. Maputi siyang bata, malaking bata siya. Pero yung to the point na nung nag 1 year old siya, dun lumabas lahat. Nagkaroon siya ng hika na hindi ko expected. So ko, baka simpleng ubo lang. Tapos inano lang namin, nakakasan lang namin. Tapos nagpapareset ako ng mga gamot sa ubo, nawala. Pero may moment siya na hinihingal siya, tapos hihirapan siyang huminga. Doon ako natakot. Tapos bigla siyang nilagnat. Tapos biglang tumitirik yung mata niya na parang white na lang talaga siya, girl. White na lang yung mata niya. Doon ako natakot. Tapos umiyak ako. Ano gagawin ko? Tapos yung mama na asawa ko is nagsabi sa akin na may hika yung anak mo. Ganyan daw kasi lahat ng mga anak niya before. So namana naman ang anak ko sa side nila, yung hika. So nakaka-worried. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko kasi first time ako nagkaroon ng anak ng ganito, may allergy yung isa before, so isa namin may hika. Tapos hindi lang yun, gumaling na yung hika niya, naging okay na siya. Ang kapalit naman, ay kasunod naman na niyang sakit is, oh my god, skin allergy. Nagkaroon siya ng malalang allergy. Kung makikita niyo sa Facebook page, sa Facebook ko mismo, yung picture niya before, kung ano itsura niya nung nagkasakit siya ng allergy. Tapos yung buong mukha niya, katawan, tapos yung ulo niya, puro sugat-sugat. Tapos andun na kami sa point na sinabi na ng kapitbahay namin na pakalbo na. Tapos sabi ko, pakalbo na lang siguro kasi na yung sugat niya is nagsusugat na malaki. Tapos kung ano-anong ointment na ginamit namin pero wala effect.
Tapos sinabi ng asawa ko, yung daddy nila na hindi mo kailangan pakalbo, hindi mo kailangan patanggal yung buhok niya kasi ano lang sasabihin ng ibang tao, nakakahiya na baka isipin nila na yung anak mo kalbo, kababaeng tao, ganyan. Sabi ko, baby pa naman siya. Sabi ng asawa ko na, no, kasi magdadala ng baby yung kahihiyan sa ibang tao. Basta na turn up yung siguro yung baby ko. Pero hindi naman siya nakakaramdam pa ng turn up. Kami, siguro, kasi lalayuan siya ng mga ibang tao kasi nga, ay, baka may ano yun, sakit sa balat, may ketong, may ganun daw, kakahawa daw yun. Pero, hindi kami nagkatinag. Talagang, gumawa kami ng paraan. Kasi nalalagnat siya, kinonversion siya sa moment na sakit niya. Pero, at that time, hindi ko siya pinabayaan, hindi siya tinulugan. Talagang, sinabi nung side ng magulang niya is skin allergy nga kasi ganun daw yung tatay nila pag nakakahawak ng semento, ng malalansa, pag nakakahawak daw po, nagkakaroon ng reflex sa skin, ng alikabok. Alam niyo naman po yung lugar namin sa Antipolo is maalikabok, bundok, magrangin, mabato, ganun. Tapos, yun nga po nangyari sa kanya. Ano pong ginamit ko walang nangyari. Pero nung ginamit ko sa kanya. Ito yung shampoo niya sa ulo kasi sensitive na po yung skin niya. Yan. Ayan siya. Sa Avon to Care Baby Calming Lavender Baby Wash and Shampoo, Gentle and Mild. Ang kinaganda po kasi dito is pediatric tested po siya. Pediatric tested siya. And then, meron din po siyang tong bath wash. Pero pwede naman daw po ito sa all-in-one sa ulo or skin, sa balat. Tapos meron din po siyang sariling lotion na ganyan din. Lotion for sensitive skin talaga siya. Kung hindi nyo afford yung set of food kasi nga mahal ang malalaki. Dahil mas kagaya, alam nyo naman, hindi naman po ako mayaman. Ito po yung in-order namin. Maliit lang siya, pero matagal mo siyang magagamit. Matagal siya maubos. Tapos, ngayon kasi nagkakaroon siya ng mga ilang sugat. Alam niyo naman po mga alikabok dito, pag gusto nila maglaro sa labas, mag-play sa labas, dito na iwasan, nagkakaroon siya ng mga hindi naman po pwedeng lang nakakulong sa bahay maglaro. Nagsasawa din po sila. Kaya minsan, sige, go explore. Tapos, nagawa ko na lang pag uwi na, lilinis siya, pupunasan. Kasi 4 times a day siya ngayon nagpapalit ng damit. Pero dati, nung may skin allergy siya, is 5 to 6 times siya nagpapalit ng damit. Ngayon, 4 times lang naman. 3 to 4 times, mga ganun, nagpapalit siya ng damit. Kasi, ayun nga po, meron siyang sa balat. Tsaka kailangan malinis siya palagi. Tapos, ang ginagamit niyang ointment, may sugat siya na hindi namin dapat pabayaan hanggang sa ulo. Ito. Ayan. Ito lang. Lifetime niya na to. Since 1 year old siya. Tapos 3 years old na siya ngayon. 3 years na. 3 years niya na tong gamit. Ito lang. Mahirap i-focus, guys. Gusto kong nababasa niyo to, kalamay. Ayan. Yun lang talaga ang savior namin. Kailangan may stock kami nito kasi nagkakaubusan siya sa mga drugstore, sa Mercury. Nagkakaubusan siya, kailangan namin ito. Ito ang savior niya sa skin niya. Meron naman daw pong ibang nabibiling mahal, pero sabi ko, kung ano yung tested ng anak ko for lifetime na ginagamit niya, kahit saan kami magpunta na bigla siya tubuan ng mga sugat na maliit na pag pinabayaan mo ay lumalaki. Ito lang talaga ang solusyon ko. Ito. Tapos lagi ko may baon ng shampoo niya, na sariling shampoo niya, siya pwede gamit ng shampoo ng iba. Shampoo and then lotion. Tapos, kung alam niyo lang before, yung damit niya ay nakaseparate pa sa amin. Kasi ang sabon niya sa damit niya is Perla Girl. Ngayon, pwede na siyang, yung damit niya, pwede nang gamitan ng kahit na anong sabon, na bar, pwede naman. Basta talaga, banlaw siya ng maigi. Ayun. Tapos talagang bantay na lang sa skin niya. Yun lang. Hanggang ngayon, ayan. Kung nakikita niyo before, yung skin niya is talagang grabe. Nagsusugat, malala. Ngayon, tingnan niyo yung skin niya ngayon. Tulog kasi siya ngayon, guys. Ayan.
Ano natin, ayan. Ayan, guys, makinis, parang walang nangyari, guys. Parang di siya nagkaroon ng sakit na gano'n. Ayan, salamat sa mga, kung makakanood kayo nito, salamat po sa inyo, at sana may matutuhan kayo sa, ay, huwag may lublob sa tubig. Naku, hindi natutunog yan. Nilublob niya yung baby doll niya sa tubig. Paliguan ko lang ba? Huwag mo paliguan. Kasi pag pinaliguan mo, hindi natutunog yan. Hindi naiiyak yan. Ipatong mo dito. Patutuyuin natin. Huwag na. Naku. Nilublob niya na sa tubig. Parang bumapakakulit. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, kung mapapanood nyo itong video na to, at kung madaanan nyo, sana matapos nyo yung video, at sana may mapulot kayong aral, at kung may mangyari na sa inyo, wag naman po sana, pero may makukuha kayong ideya kung sakasakali, kasi alam nyo po, mahirap po ang magkaroon ng ganitong kondisyon sa anak, at kagaya ko po ay I'm not expected na mangyayari to, kasi I'm the first time, and since sa family ko ay walang mga ganito. Actually mama ko lang naman nagkaroon ng allergy, pero malaki na siya, hindi na siya bata pa paano nagkaroon ng allergy, pero ito sobrang bata pa, pero ayun nga po, nasolusyon ko naman po agad. Salamat po sa mga manonood, salamat po sa mga mag-share, magla-like, mag-subscribe. Please like, share, and subscribe this video. I hope may natutunan kayo at may mapupulot kayong aral. And dun sa mga gusto magtanong, comment down below. At gusto naman mag-react or mag-bash, okay lang din po. Well, no judgment. Comment down below na rin po. At malay nyo, mga susunod na araw masasagot ko ang mga tanong nyo. At makakapag-usap pa tayo. Thank you guys. Thanks for watching.